pinakamaaga hong magiging operational ang Clark International Airport hanggang Valenzuela ay December of 2027. Tuloy-tuloy po ang trabaho natin doon. Ganun ulit po, clearing relocation po ng informal settlers ang nagpapabagal po. But as soon as ma-relocate po natin lahat ng mga kababayan po natin, ay dire-diretso na po ang biyahe, ang construction po. By December 2027, that's the earliest po that we can be operational ho. Ongoing construction railway project, yung North-South Commuter Railway Project, yung Tutuban hanggang Malolos, ay 61% na kumpleto. Ang North-South Commuter Railway Extension Project, Malolos to Clark, ito, 56.5% na tapos na. North-South Commuter Railway Extension Project, yung South Extension, Manila hanggang Calamba, ay 38% na natapos. Ang Metro Manila Subway Project, 41% na ang natapos. LRT Line 1 Cavite Extension, 80% na tapos. MRT Line 3 Rehabilitation and Maintenance, 85% nang tapos. Ang Unified Grand Central Station, ang common station sa Quezon City, is 83% finished already. Ang MRT line Quezon City hanggat Bulacan ay 67%. Kaya talagang ito'y minamadali natin dahil ang North-South Commuter Rail po ay yung bagong release ng tren po na ginagawa po natin mula Clark, diretso ho Manila, dire-diretso po hanggang Calamba. At yung galing Calamba din naman po, ito po yung dire-diretso din naman po vice versa papuntang Clark International Airport. Dadaan din po ng Metro Manila. 157 kilometers po to, elevated po ito. Ibig sabihin ho, katulad dito ng Line 1, Line 2 at saka Line 3. Ang pagtatayuan po ng mga poste at biga po nito ay kung nasaan po mismo yung kasalukuyang release ng PNR.
kung kaya't kinakailangan po natin ng mga lumang bagon po ng PNR magbigay daan sa NSCR. Itong NSCR po ay kakaiba po sa mga lumang bagon natin sapagkat electric na ho ito, electric trains na ho ito katulad ng Line 1, Line 2, Line 3. Yung kasalukuyang PNR natin ay mechanical, diesel po. At dahil elevated to, hamak mas ligtas po ito kasi katulad ngayon po, hindi ho na tayo pwede magpatakbo na mabilis sa kasalukuyang PNR po kasi baka biglang may tumuwid. Marami hong bahay sa paligid. So may speed restriction po tayo sa mga train operators natin na hanggang maximum of 30 kilometers per hour lang sila. On the average, ang average speed nila is 20 kilometers per hour. Ganun kabagal po. At saka samantalang yung NSCR ho na gagawin natin, 120 kilometers po ito. Ibig po sabihin, mula Clark hanggang Manila, 1 oras lang ho tayo. Okay na. Isa pa ho, yung kasalukuyang PNR ho natin, pag peak hours, every 30 minutes ho ang biyahe. Pag off-peak hours ho, every 1 hour ang biyahe. Sa bagong PNR ho na ginagawa natin, ay katulad na po ng Line 1, Line 2, Line 3. Depende ho sa pasahero po, every 10 to 15 minutes, may bagong biyahe ho. Kung napakaraming pasahero, every 6 minutes, pwede ho, may bagong biyahe. Ibig sabihin po, pag tayo ho, hindi ho natin inabutan sa estasyon, yung tren na nauna na po, nakaalis na po, konting pag-aantay lang po, may bagong bago na darating. So, bukod dyan ho, may signaling, hamak na safer ho ito kasi may signaling system na ho ito. Ibig sabihin, kung absent-minded ho yung train operator natin, masama ho gising niya, yung bagon ho natin, kung meron ho siya na-detect na magkakaroon ng posibleng aksidente o meron ho siya na-detect na merong unidentified object dun sa tracks, kusya ho siyang hihinto. Hindi na ho kailangan niya ng train operator para huminto yung train. So, hindi din tulad ngayon ho. Marami hong crossings ngayon dahil on track. Opo. So, pagka yung bago NSCR ho, tuloy-tuloy na ho yung mga sasakyan natin sa mga crossings po. At pagka bumaha ho ng konti, 6 inches, yung mga lumang bagon ho natin, hihinto na po, magpapahupa muna ho ng ulan. Pero ngayon ho, pinakahuli ho ito sa biyahe. Kahit bumabaha na ho, makakauwi pa ho tayo sa ating mga tahanan. Ibig sabihin po, balikan na po ang biyahe natin ngayon. Hindi na po kailangan natin mangupahan dito sa Metro Manila kung tayo nag-aaral dito o kaya nagtatrabaho dito.